araw po sa ating lahat at malamig na winter seasons po dito sa Hong Kong. At bago po ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employers. At thank you Lord sa park na to. At thank you Lord sa buhay ng aking si Ate Lorsky na kahit malamig at summer, kami ay magkasama for God's glory alone. Naway ito'y aking munting channel at page, YouTube ay maging daan sa mga po nagsasaliksik ng katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon. At naway tumingo sa ating lahat ang ating mga babasahin sa araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Yan. Ang aking topic for today ay ang tusong katiwala. Kayo guys, kailan kayo naging tusong? Sa alin sa ang bagay? Sabi dito sa Luke chapter 16 verse, basahin ko po sa Luke chapter 16 verse 1 to 13. Basahin ko po muna lahat. Sabi po dito, sinabi ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at isinumbong sa kanya na nilustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. At kanyang tinawag siya at sa kanya sinabi, ano itong nabalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng ipagkatiwala sa iyo, sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inalis na ako sa aking Panginoon sa pagiging katiwala. Hindi ko kayang maghukay at nahihiya akong mamalimos. Naipasya ko na ang aking gagawin upang matanggap ako ng mga tao sa kanilang bahay. Kapag pinaalis na ako sa pagiging katiwala, kaya't nang tawagin niyang isa-isa ang may utang sa kanyang Panginoon ay sinabi niya sa una, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong kasulatan at maupo ka at isulat mo kaagad ang 50. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba, magkano ang utang mo? Sinabi niya sa 100 takal na trigos. Sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong kasulatan at isulat mo itong 80. At pinuri ng Panginoon ang madayang katiwala, sapagkat siya ay gumawang may katusuhan, sapagkat mga anak ng sanlibutan ito ay higit na tuso sa pakikitungo sa sarili nilang lahi kaysa sa mga anak ng liwanag. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa iyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuruan, upang kung ito'y maubos ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat naman sa marami, at di tapat sa kakaunti ay hindi rin tapat sa marami. Kung kayo'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo maging tapat sa kayamanan ng iba, sino sa inyo'y magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa, at hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. O, di po ba ang napakaliwanag po dito na ang sanlibutan po talaga ang isang pinakatuso. Kita nyo nung alam na niyang wala na siyang pwesto sa kaharian ng kanyang Panginoon, diba? Kumbaga, nagmagandang loob siya sa ibang maraming utang para sa ganon, pagka wala man siyang
mapuntahan, mayroong tatanggap sa kanya. Ganun din po. Ito po ang aking ipo-point dito. Kung kayo'y hindi maging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo maging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang inyong magbigay sa inyong sarili sa pag-aari? O, ganito na lang po kasi tingin. Pag tayo po'y nangutang, lalo na po dito sa Hong Kong, bato-bato sa langit, maraming bukol. Alam niyo po, kaya po tayo nandito sa Hong Kong, di po ba gumaan yung buhay, mapaganda ang ating buhay ng ating pamilya, magkaroon ng magandang dignidad sana. Pero alam niyo po, sa kakautang po natin, sinali ko na rin po yung sarili ko kasi umutang rin po ako before. But to God be the glory, inuna ko po yung bayaran kasi unang-una, inutang ko yon kasi ginamit ko siya sa magandang paraan. So, kita nyo yung pagbabayad ko na yun ng inuna ko ang utang ko. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko na po naranasan umutang kasi alam ko yung feeling. So, dapat po sana guys, huwag po nating sirain ang dangal natin sa pamamagitan lang ng pera. Kasi po ang pera is, sabi nga sa Bible na ang pera ang sanhi ng ating pagkakadapa. Po ang una, pag hindi po natin inangatan. Pero pag iningatan po natin ang ating ginagalawan o ginagawa sa ating buhay, alam niyo po, malabo po tayong matisod-tisod. Yung mga ibang nagsasabi na lang na talagang mahirap na lang din ako, talagang kailangan kong umutang. Alam niyo po, ang tawag po doon, kumbaga yung sabihin na natin, yabang. Bakit yabang? Kasi wala ka na ngang sahod, walang-wala ka na nga, utang ka pa rin para lang maipakita sa pamilya natin o pamilya mo na okay lang sa'yo, pero hindi mo alam ang kawawa yung inuutangan po natin. Alam niyo kung bakit? Isa po ako dito na nautangan din. Alam niyo po, mahirap pong mag-ipon. Alam niyo po, ang pag-iipon po hindi po isang click. Pinaghihirapan po yan ng taon, ng buwan. Hindi po yung isang click. Kaya yung mga may kaibigan kayong nagpapautang sa inyo, alam niyo po, alagaan niyo po sila. Bayaran niyo po sa tama at huwag niyo po silang lulukuhin. Kasi alam niyo po, ang blessings na tinatawag po is mabuhay po tayo ng kaayon-ayon po sa mata ng Diyos, hindi po sa mata ng tao. Kasi pag sa mata ng tao, pwede nilang baloktusin. Kunwari, diba? Pautang, babayaran kita sa katapusan. Anong katapusan? Maraming katapusan. Di po ba? Yun po yung mga maling rason. Kaya tayo, minsan ang buhay po natin hindi nababago. Ako po, sarili ko na lang po. Ako po, nung binago ko po yung buhay ko, talagang sinundan ko po yung Bible. Ang sabi po sa Bible, sa Deuteronomy, pag ikay sumunod sa akin, at ikay lalakad ayon ng Panginoong Hesus or ayon sa yung magandang lakad sa pamumuhay. Alam mo, hindi ka na pumangutang. Kung wala kang pera at nanghingi ang pamilya mo sa Pilipinas, ang sasabihin mo, wala pa akong sahod. Huwag yung tika, uutang ako. Alam nyo, ang kawawa yung bangko, yung inutangan mo. Kasi alam nyo po, pinaghirapan din po nila. Hindi po masama ang mangutang. Hindi po lahat. Mayroon naman pong good pay, alam ko yun. Pero nakikita ko po ngayon sa araw-araw sa page, alam niyo po, lahat po ng mukha nyo na hindi po nagbabayad, nasa page po, nasa overseas page po yung mga mukha nyo. Kaya sana po, ingatan po natin yung ating pangalan. Kasi ang pera po, nahanapan po yan. Pero yung dignidad po, gumawa ka lang po ng isa, dalawa, tatlo na pagkakamali, nakatatak na po yun. Lalo na po tayong mga OFW, nasa page po yun. Nag-scroll po ako kagabi kasi dumaan sa page ko. Ala, ang dami nyo po, ang gaganda nyo po. Pero nakakaya po. Ang tingin nila tuloy sa ating bansa is parang yung talagang manluloko. Kaya nadadamay po yung mga hindi nanluloko. So, dapat po baguhin po natin yung ating buhay. Mga kapatid, magbasa po kayo ng Bible kasi ito po talaga ang unang-unang nakakatulong sa ating buhay sa pang-araw-araw. Yung kaibigan mo, nako, tutuksuin ka pa yan. Sige, mangutang ka, ako ang garantor. Yan. Yan yung mga temptations na hindi dapat natin pinapatulan. Ang maganda pong temptations ganito.
bibili ako ng Bible, babasahin ko to. Alam mo, balang araw, daig mo pa yung bishop, yung pastor, yung mga reverends. Wala yan. Kasi nasa Bible naman, walang sinabi doon na pastor, bishop, kung ano-ano, leaders, maraming certificate. Wala po sa Bible doon ang makakapagsalba. Ang makakapagsalba lang po sa atin yung ating individual na pananampalataya at continue. Ibig sabihin po ng continue, hindi lang po naniwala ako ngayon, bukas hindi, naniwala ako ngayon. Hindi po kailangan makita po yun sa buhay kahit wala pong maniwala sa ating mga ating kapatid, mga kapamilya. Kasi nasa Bible naman po, hindi lahat ng tao ay aayon kung ano yung nasa iyo ngayon. So, ang the best way po nating ministry is ang ating sarili. Alam niyo po, kahit hindi ka magsalita, pag nakikita ang buhay mo, alam niyo po, daig mo pa po yung nagpatayo ng malalaming simbahan dyan na puro naman taliwas at katuruan ng Bible. Kasi ang sabi ng Bible, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo po yun, marami pong option yun. Yun po yung umpisahan po natin yung ating sarili, yung pakikipag-kisalamuha po ng maganda sa ating kapaligiran o kapitbahay. Lalo na po yung mga employer natin. Alam niyo po, the best testimony po lang po. Pag ang employer po natin is napapakisamahan po natin ng maayos, ibig sabihin po yun, you are a good servant of the Lord. Hindi po makikita yun nung ang dami mong certificates yung simbahan. Hello, wala po yun. At saka nasasulat din po sa Bible na pag pinuri ka na ng tao at sinabi na sa madla ang pangalan mo, alam mo, wala ka na sa listahan ng Panginoon. Kaya mapapalad po yung mga taong naglilingkod talaga ng totoo na wala kang makikita sa kanilang page na reverend, na pastor, wala. Yun po yung talagang servant of the Lord. Kasi hinahide po nila yung kanilang mga, kung ano yung narating na instead na ipahayag, alam niyo po, ini-hide po nila. Yun po ang mga totoong talagang naghahangad ng papuri sa Panginoon. Wala ka pong makikita sa page po nila na ganito siya, ganito siya. Pero pag sa page or FBS ganito ka, alam mo, napuri ka na ng tao. So, wala ka nang makukuha sa Panginoon. So, kailangan po natin baguhin na po natin habang buhay pa po tayo ang ating pamumuhay. Alam niyo po kasi ang late is late. Ang pagsisisi sa huli, wala na po yung, hindi ka na po masasalba. Ikaw na po ay talagang mapupunta sa lumalagablab. Alam niyo po, sabi po sa Bible na ang hindi magsisi po talaga is mapupunta sa kadagat-dagatang na hindi humihinto na kumukulo-kulo. Gusto niyo po yon habang buhay kayo na hindi namamatay, na nahihirapan. Mas maganda na lang po na sumunod po tayo sa ayon sa Panginoon. Dahil ang pagsunod po sa salita ng Panginoon, experience ko po do. Alam niyo po, hindi mahirap. Lalo na po nagmumula sa iyong from the bottom of your heart. Alam mo po, malalampasan mo po lahat ng pagsubok. Kasi ito lang po ang nakita ko as human, or nandito po tayo sa mundong ito. Yung wala ka na sa pera, ginagawa niyong problema, yung pakikisama. Why not na yung pakikisama natin sa ating employer or sa iba is ayusin na lang natin. Kasi wala naman pong mawawala sa atin. Di po, humility, kagaya po ng Jesus Christ. Kung tutuusin, kung talagang nag-disobey po siya sa kanyang ama, di ba? Pwede naman siyang hindi ipako sa cross. But nag-obey po siya for God's glory. Kasi siya lang po yung makakasalba sa atin ng perfect. Kasi siya lang po ang talagang gumawa ng perfect. Kahit nilait-lait siya, hindi siya nagsalita nang hindi kaaya-aya sa kanyang mga na nakakasalamuha. So, ganun din po tayo. Kung pinagsalitaan po tayo ng masama, ignore at sabihin na lang, God bless you. Ganun po ang the best way. So, ulitin ko po dito, sabi dito, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya ay magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, ganito po. Medyo maano lang po itong verse na to. Ang sabi, hindi po totally na natin yung
yung pera or ang Panginoon. Ang sinasabi po dito, dapat nauuna ang Panginoon, pangalawa lang po yung pera. Kasi habang nabubuhay po natin, still we need money. Siyempre, pambili natin ng pagkain. Kailangan po yun. Pero unahin po natin yung for God's glory. Ang for God's glory po yung paggawa ng mabubuti po. Hindi po yung pagbigay ng maraming pera. Hindi po. Ang paggawa ng mabuti po ang tinatawag na talaga yung paglilingkod sa Panginoon. Mali po yung kasabihan na, sige, ganito, ibigay ko lahat ng tithes ko, ibigay ko lahat yung aking, alam niyo po, wala pong nakalagay sa Bible na ibigay mo lahat ang pera mo. Ang sabi doon, mamuhay po tayo ng aayon in the eyes of the Lord, hindi po in the eyes, in the last of the human. Kasi ang worldly po, kasi ang basihan po nila, padamihan ng pera, padamihan ng titulo, ng certificate, kung ano-ano po. Hindi po yun. Wala pong binanggit sa Bible na padamihan po ng pera ang paglilingkod sa Panginoon. Ang sinabi po doon ay maglingkod po tayo ng continually. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us the only begotten Son, who believes in Him, ay siya po ang masasalba. Continue po ha, hindi po yung naniwala ka ngayon, bukas hindi. Continually po yun. At saka alam niyo po, pag si Lord ang nabubuhay sa inyo, alam niyo po, kahit hindi po kayo magsalita, sasabihin ng mga tao sa iyo, ay, totoong Kristiyano yan. Kasi ngayon, makikita natin ngayon kung talagang nagbabasa ka po ng Bible, malalaman at malalaman mo yung mga false teaching at mga totoo po. Kasi makikita mo, magbabase ka po sa Bible, at saka unang-una ang mga malalawak na po sa mga spiritual, hindi po sila basta-basta lang nagja-judge. Ibig sabihin, kung nagkamali ka ngayon, hindi yung ida-down ka, sasabihin nilang kaya mo yan, tatayo ka. Yun po ang mga totoong nagtuturo. Kasi ako po, bago ko po darating ito, 10 years po, bago po ako nakapagsalita ng ganitong diretso. So, hanggang dito na lamang po, at sana'y magbasa rin po kayo ng inyong Bible, kasi po ito po yung talagang sandata natin sa ating pang-araw-araw. Alam niyo po, pag natuto kayo dito, ay, mas daig niyo po ang abogado. Kasi, andito na lahat. Kung gusto niyo po ng magnegosyo, dito rin po kayo magbasa. Kasi nandun sa Proverbs yung babaeng marunong lahat, manahe, andito po lahat. Wag po kayong magtatanong sa kapwa nating Pilipino or tao. Kasi alam niyo po, lalo na po yung hindi nagbabasa ng Bible, ang ituturo po sa inyo po ay naku po, tara na sa bangko. So, hanggang dito na lang po, at magandang araw po sa ating lahat.